po. Ang ano po, base po sa nakikita at nalalaman nyo, ano po ang opinion sa likas na yaman ng ating komunidad? Maganda ba ang nangyayari o hindi? Likas na yaman ng komunidad? May maganda, may pangit. Kasi ang likas na yaman, inaabuso ng mga ibang tao Pero kung hindi lang aabuso ng likas na yaman, mainam sana dahil kung makikinabang mga taong bayan. Nalalaman niyo po, ano po ang opinion niyo sa likas na yaman ng ating komunidad? Maganda po yung mga nangyayari sa paano nga sa komunidad? Yan sa kakapag yung tayo ng ligas natin, yung tayo yung bibili. Ano po ang pangalan? Ang Rizal. Ilang taon na po ang nagsasabi? Nasa mga aking magsakay, nasa mga lagit ng puso pa lang. Para natin ito dito. Nasa mga 14 years. Siguro ako nagsasabi. Maraming kataon. Unang question po, base po sa nakikita at nalalaman nyo, ano po ba yung opinion sa likas na yaman sa ating komunidad? Sa aking pananaw, yung bawa na talagang doon nga sa sasakay o pagkukunan mo. Pag yung liliburan mo, yun lang kasi yung naging pamanan ng magulang. Yung mga talagang hindi ka na makakatalipod kasi yun lang ang pinakanan. Ano po ang pangalan nyo? Angelo Conde. Ano po yung trabaho nyo? Ang pinagkakabalaan? Halaman. Ilan taon na? Simula nung pandemya. Bali 5 taon ba? 5 taon sa pag-aalaman. Anong namang halaman yung tinatanong mo sa sa mais, pipino, mga ganyan. Tatanungin kita, ano patungkol sa ano? Alam mo ba yung environmental resources o ano? Likas na yaman kung tawagin. Ito yung base po sa nakikita at nalalaman nyo, ano po ang opinion nyo sa likas na yaman ng ating komunidad? Maganda po ba ang nangyayari o hindi? Sa likas na yaman? Oo, kung ano yung obserbahan mo sa paligid natin, maganda ba yung epekto sa atin o hindi? Maganda naman. Bakit? Nagbibigay ba ito ng tulong sa atin pinansyal, gano'n? Oo, dahil pinagkukunan ng ibang Kita ng mga tao, no? Ano po opinion nyo sa likas na yaman ng ating komunidad? Maganda po ba ang nangyayari or hindi? Sa ngayon, ang nababago ang sa likas na yaman ba? Marami na yung bagay nasisira na rin yung ating kwan likas na yaman katulad ng mga nadadalas na pagbabaha. Mga kabundukan natin halos kaldo na. Wala nang pumipigil ng bagay nagiging cause na ng wala nang bumibingin sa mga tubig para ma-control. Kaya nagkukos na ng bagyang ulan lang, baha. Malo pong tanong, ano po ang tingin ng kadalasang problema o hamon po ng environmental resources? Ang gawin yung hamon dyan, yung mga sumusuway, yung mga nakatira sa ulo, hindi sinusunod yung ginagawa kasi yung gobyerno. Yung mga patakaran po. Oo, mga patakaran, mga palit. Ano po sa tingin ninyo ang kadalasang problema o hamon ng ating environmental resources? Yung bagyo at siyempre
Tapos yung sakit ng palay. Ano po yung sa tingin nyo ang problema sa environmental health? Sa naman. Isa kasi sa kanulisan. Minsan, yun. Kaya minsan, kung malaman ka lang yun sa iba nga, maduduki ka o minsan naman nakakabago. Minsan naman ang masasabi ng dito sa buhay. Sa tingin mo, ano yung pinaka-problema kung bakit nasisira o nagkukulang yung supply ng nagkukuhanan natin? Kasi nga, sumosobra na yung pagkonsumo ng tao. Kaya, yung natin, Nauubos na. Sa inyong palagay, ano po sa tingin niyo ang pwedeng gawin ng isang individual, komunidad o gobyerno para maprotektahan ang ating likas na yaman? May kailangan na yung determination sa susunod. So, ininuutos kung susundin. At dapat tupadin kung ano yung mga pinagagawa. Tapos mga bawal. Yung bawal na gagawin. Halimbawa, piniputo sa'yo magtanim ng puno. Magtatanim na ng puno. Para mapalitan yung ulan. Hindi na ako pinaputol. Oo. Ano po yung unang pumapasok sa isip nyo pag naririnig nyo po ang salitang sustainability at paano po ito nakakatulong sa ating lokal na likas na yaman? Sustainability is yung mapapanatili. Ano po yung pagkakaintindi niya sa ganun? yung likas na yaman. Paano mapapanatili? Ano pagkakaintindi mo pag naririnig yung yan? Masyadong konsumuhin yung yamang mineral natin. Kasi nga naabuso nga yung Para maging balanse lang. hindi na nakokontrol eh. Naririnig niyo po yung sultang sustainability. Yung para po mapanatili yung production. Sa kakakuha sa amin, sa kaamin naman, isa sinasabi ng mga palayan, minsan magpapalay, minsan nakakabaw, minsan talagang dito. Bagay talaga parang nilag yung aming produkto, sila parang produkto. Yung isa sinasabi ng mga minsan puro parang kaya na ginagawa namin kasi pinuputang namin yung Europa, hindi kami yung kabayan. Kasi kada kami ginagawa namin. Ano po ang unang pumapasok sa isip niyo pag naririnig niyo po ang salitang sustainability? At paano po ito nakakatulong sa ating lokal na likas na yaman? Sustainability, sabihin yung pangmatagalan. Hindi yung parang yung sugon. Pero sustainability, hindi mo lang yung gagawin. Talagang sisigason. Yung medyo kahit medyo mahirap, tuloy ang gawa. Para po hindi maubos yung... Oo, para hindi maubos. Ano po yung unang pumapasok sa isip niyo po pag narinig niyo po yung salitang sustainability at paano po ito nakakatulong sa ating lokal na likas yaman? Sustainability na talutan, pagbawasan. Ano po nakakatulong sa ating likas na yaman? Ay, yung pangangalaga sa mga tulad mo sa mga kapaligiran. Yung pagsisegregate lang ang tamang pagsisegregate ng basura. Isang factor yun para mapangalagaan natin ang ating kapaligiran. Sa inyo pong palagay, ano po ang mga bagay o teknolohiya na pwedeng makatulong upang mapaunlad lalo na ang ating likas na yaman? Kailangan dyan ang technology. Kailangan yung modern technology.
Pero hindi naman dapat yung modern. Kailangan kung ano yung angkop. Kung ano lang yung nararapat. Kasi sa pagtatanim ng puno, ano ba ang modern technology doon? Hindi kailangan doon. Talagang aalagaan mo. Kapo manpower. Oo, yung manpower. Ang kailangan. Okay. Sige po pa kayo. Ano po yung bagay na technology? Baka gumako mo. Pwede ko matulungan para yung pagsulang. Masipag si Bungal? Si Bungal masipag. Sa ulit. Ano po yung mga batagandang Tulungan kami ng teacher. Hindi mo kung mapabigla yung mga kabalbas. Hindi. Sa inyo pong palagayan, ano yung kailangan na technology yan sa pagsasaka? Sana dito sa amin, sa aming barangay, yung gobyerno sana magtulungan kami na yung mga libre, yung gobyerno ng mga sana hindi sila na kami magtulungan kasi di ba kami nakatawag. Kasi sila rin ang nagpipresyo, yung government na yung kalakaran namin gusto namin mayari sa aming hanap buhay, hindi namin masunod. Parang hindi lang sa amin. Yun ang gusto namin, natulungan kami ng gobyerno. Kada lagay namin, bibigyan kami ng tulong. Ano ang mga pakinabang ng pag-aani ng tubig ulan para sa patubig? Aba, malaki ang pakinabang ng tubig ulan kasi ang tubig ulan, yan ang sisilbing buwan eh. Pag umuulan, naiipon niya sa kuwan, sa mga dam, sa reservoir para nung kapanunupang magagamit ng palay. Ano po yung pakinabang sa pag-aani ng tubig ulan para sa pakinabang sa pag-aani daw po sa tubig po? Sa tubig ay dito sa amin kung halimbawa yung biyaya, pagka hindi kami bigyan ng kami yung sa langit. Talagang ala kami magawa dahil na paano namin sahod ko na yun. Pagka ala kami mga katubig. Kung ano yung bibigyan lang sa aming gantang palay, yung bibigyan, yun ang aming pinakatulog. Ano po yung pananim na mas lumalaban sa pag-tubig yung panahon? Yung isa bigyan kaya yung sa palay. Kasi yung mga variety na hindi na lumalaban sa araw, sa magandang maulan. Dito sa amin, yung mga lumalabas lalo na yung nawawalang katulad ng building city, yung talaga yung approve namin na talagang pagka hindi nawawala yung tinatanong namin kasi matibay sa ito, mabilis pa yung halos mga po lang, mga 75 years lang para lang yung saan. Yun lang po yung tanong. Sila kasi nagiging karanasan namin kasi dito po kasama. Ano ang mga pakinabang ng pag-aani ng tubig ulan para sa patubig? Ano yung niya? Pakinabang yung pag-imbak natin ng tubig ulan para maging patubig natin sa mga halaman natin. Tubig ulan. Kaya nga di ba yung iba gumagawa sila ng balon. Para Iba naman di ba yung gobyerno naman natin nagdadagdag sila ng dam para